nagtanong sa akin doon, paano raw po natin lalabanan ang inflation pag tayo ay senador na. Sabi ko sa kanila, ang inflation dito sa ating bansa sa Pilipinas will only get worse before the next administration can make it better. Ano ibig sabihin nun? Hanggat sa pamumuno ni Bongbong Marcos, hindi po bubuti ang inflation. Bakit? Yung inflation po nagsisimula kung paano natin gamitin yung ating taunang budget. And yung budget po dapat prudent na tayo from the projection, from programming, from planning to budgeting process, and all the way to its utilization and execution. Meaning, you do not spend more than what you earn. Sa pitaka po ba ninyo, hindi ka pwedeng mag-shopping na yung bibilin mo ay higit sa nilalaman ng pitaka mo. Hindi ka pwedeng mag-grocery na yung pera mo ay kakaunti kaysa doon sa halaga ng bibilin mo. Ang nangyayari po, sa ilalim ng administrasyon ni Bongbong Marcos, we keep on spending more than what we have. Hindi po pwede yun. Hindi po yung sustainable. Kulang po tayo, deficit po lagi ang national government. At pag kulang ang buwis, para mapunan, mangungutang na naman ang Pilipinas. At yung utang na yan, magising po tayo, hindi po si Bongbong Marcos at ang kanyang administrasyon ang magbabayad niyan. Ang magbabayad po niyan tayong mga Pilipino. Kaya ginigising ko ang inyong isipan, puso't damdamin para marinig po ang inyong tinig. Makialam kayo, pera niyo po ito. When we speak of national budget, pera niyo po ito. Now, paano dapat labanan ang inflation? Magsimula ang gobyerno sa sarili niya. Magsimula ang gobyerno sa kanyang sariling budgeting process. Dapat meron tayong fiscal discipline. Dapat matuto tayong mamaluktot pag maiksi ang kumot. Yun po yung ibig sabihin ng fiscal discipline. Dapat po marunong tayo ng austerity program or austerity measure should be put in place. Yung pagtitipid. Paano tayo magtipid? Tigilan nyo na po yung walang katuturan ninyong akap at ayits, yung korupsyon ninyo dyan sa ating national budget na itinatago ninyo sa mga flood control programs. Yan po yung ibig sabihin ng fiscal discipline at austerity measure at yung tinatawag nating belt tightening. Maghigpit po tayo ng sinturon. Hindi po yan ang tugon. Meron po lumabas na balita na bibili ng missiles ang Pilipinas at kung ano-ano pang gamit militar o pandigma. Hindi po bababa ang presyo ng bigas kung meron tayong missiles. Hindi po bababa ang presyo ng bigas kung meron tayong bagong barkong pandigma, kung meron tayong submarine. Aanhin mo ang submarine kung gutom ang mga sundalo mo. Aanhin mo ang submarine kung gutom ang mga marino mo. Aanhin mo ang submarine kung yung pamilya ng yung mga sundalo gutom. At na-diskurso ko po sa inyo, pati yung estado ng ating public education system. Gutom na po ang kabataang Pilipino, ginagawa pang mangmang. Hindi po natin kailangan ng mga makabagong gamit pandigma at ang gamit militar. Kinakailangan po muna natin tugunan yung inflation, yung kagutuman, yung kahirapan, yung criminality at yung paglaganap muli ng illegal na droga. Ito po ang dapat nating tugunan. Ito po yung dapat nating pinag-uusapan. Kaya yung PhilHealth Fund sa pinakailaman, malversation po iyan. Dahil hindi po dapat ginagalaw yung mga perang nakolekta base sa mga taxes on special purpose because they should be treated as a special fund to be used and to be utilized only for such specific and special purpose only. Yan, malinaw po yan sa ating saligang batas. Kaya Mers Brillano, hello Senator Attorney Vic, good evening, watching from Taiwan. Kay Maraya J. Wahabs Rubio, watching from Bacolod. At kay Wilson Kaadan, watching from Abu Dhabi. Ready na po tayo magpasampa, magsabi lang po kayo. Again, maglagay lang po sa comment section natin, hashtag 56 watching from, and we will give you access para po marinig din po natin, maging mas interactive
At ito talaga ang programa ng mga ordinaryong Pilipino. Kaya Eileen Samson Ceniza, Attorney Vic, nakakainis lang makita ang mga surveys na wala ang name niyo po. Sinasadya po nila yan dahil natatakot sila na sa tulong ninyo tayo mapunta sa Senado dahil tayo ang magbubulgar lahat ng katiwalian nila. Huwag po kayo masiraan ng loob. Ang tunay na survey ay sa May 12, 2025. At kayo po ang tunay na sentimiento ng sambayan ng Pilipino. Kasama ko ang hakbang ng maisog sa ating kampanyang ito. Kasama ko at kabahagi tayo sa Team Suka. Nakita naman natin kung paano minamaliit ng Bongbong Marcos ang mga higit na kararaming Pilipino. At minamaliit po niya yung mga minsay na utusang bumili ng suka. Kayo po yun. Masang Pilipino at hindi lang yung masa. Alam mo ninyo, pag kami nag-uusap-usap, siguro sa ating lipunan, malaki na, napakalaki na 3% lang siguro ng populasyon ng Pilipinas ang hindi na utusang bumili ng suka. 97% of our population, minsan sa buhay niya, ay nautusan ng kanyang ina or ama bumili ng suka at wala pong nakakahiya doon. Lahat po ng may dumaan sa isang normal na kabataan na utusan po. And I'm happy, normal ho at masaya ang aking kabataan at ako'y nautusan minsan. Hindi lang minsan, maraming beses ng nanay ko. And I enjoy. At yan po ang Team Suka, lagi nga sinasabi, ang suka ang kalaban ng tanso. Ang suka ang kalaban ng peking ginto at ang suka ang patuloy na tutugi sa mga nambubudol sa ating mamamayang Pilipino. Kay Romel Legaspi Perla, magandang hapon po, Attorney Vic Rodriguez. Kay hindi ko mabasa yung iba yung pangalan hindi ko po maintindihan. So, yeah, we are ready. Yung mga gusto pong mag-join ng live, welcome po kayo. Kay Balitang Hopya Mani Popcorn, idiomatic expression lang daw po yan na utusang bumili ng suka. Idiotmatic po siguro, automatic na idiot. Kung sino man ang nagsasabi niyan. Alam mo ninyo, kaming mga Duterte approved and certified candidate, at ako po bilang hakbang ng maisog, ay abhor and I shun yung negative campaigning. Tayo po'y sumasagot lang sapagkat sinimula nila na mag-negative campaigning, wala pong masamang sagutin yung kanilang patuloy na pambubudol sa ating mamamayang Pilipino. Kaya natin sila sinasagot, itinutuwid natin itong kanilang panggagaslight. Ngayon, kumakambyo po sila. Ang kanilang postura, the usual, pag naiipit ka na, pa-victim ka. Pa-victim ka, paawa ka na, saan ka naman nakakita? Yung nang bubuli, ngayon, ang dating, inaapi na. At parang siya pa ang kawawa. Sinimulan ang negative campaigning, hayaan nyo kaming i-refute or sagutin or i-debunk itong patuloy na paggagaslight at pambubudol ninyo sa aming mga Pilipino. So, yun po yung ating pinag-uusapan, malversation po. Doon na papunta yung usapan diyan sa oral argument. Lumalabas na meron pong lumustay ng pera ng PhilHealth at ginamit sa hindi dapat paggamitan. And this is the very same issue that we have raised before the Supreme Court in our petition for certiorari and prohibition, questioning the legality and the constitutionality of the 2025 budget. Matatandaan po ninyo, hindi lang kasi PhilHealth ang kinuhaan nila ng 60 billion Yung DBP at Land Bank, hindi ba kinuhaan nila ng combined 75 billion pesos. Tapos hindi pa rin natin naririnig saan ginamit yung 117 billion pesos ng PDIC. Yung present budget naman po natin, binawasan nila ng 87 billion pesos more or less. Yung pondo po para sa pensyon ng military and other uniform personnel. Binawasan po nila yan at makikita nyo yan dito sa budget na unconstitutional at immoral at illegal at criminal na pinasa po nila. And dito po sa magaganap
na preliminary conference, we are very eager to find out ano kaya yung ipakikita nilang tinatawag na enrolled bill. Sapagkat yung motion po natin na mag-issue ng subpoena at ipalabas yung original copy of the General Appropriations Bill at original copy of the enrolled bill ay pinag-utos na po ng Korte Suprema. So ilalabas po nila yan by Friday. Tingnan po natin dahil ikukumpara natin yung hawak natin na certified din na enrolled bill sa ilalabas po nila. Welcome at lahat po ng ating guest. Welcome po si Ron Kits, kay Virgo at 903, kay Killer Smile at kay Gab. So paano ito? They will isahin natin si Ron Kits. Welcome Rons. Nasaan si Rons? Rons, hello. Wala si Rons. Ang nandito lang na nakikita ko si Gab, si Virgo at 903 at si Killer Smile. So, yun. Sorry, sino ito? Si Rons. Good evening. Good evening po, Sir Vic. Good evening po sa inyo lahat. Sige, ganito gawin natin para let me traffic you. Unahin natin si Ron Kits. Hi Rons. Go ahead. Rons? Ay, magandang gabi, Rons. Kamusta ka? Si Rons, I encourage all of you to, kung pwedeng buksan po nyo yung camera dahil marami pong nanonood para makita at makilala rin ho kayo. Rons. Sige, baka mahihain si Rons. Lipat tayo kay Gab. Go ahead, Gab. Ayun si Rons. Hello, Rons. Kamusta ka? Sir, Hi, Gab. Sir, may tanong lang po ako. Sige, sana mabuksan mo rin yung camera mo para makita ka rin. Ano lang po? Oo. Hi, Gab. Sir, may tanong lang po ako about po doon sa nasampan niyo pong kaso sa BICAM report po. Ano po ang naging action po ng Supreme Court po? Meron nakatakdang hearing yung preliminary conference, Gab, ngayong Friday at pinadadala sila nung original copy nung enrolled bill at nung original copy ng General Appropriations Bill. Maganda yon dahil mabibigyan din yung ating mga abogado ng pagkakataong masuri kung ano yung maipapakita nilang enrolled bill. Dahil after naman ng hearing na yan, tayo po ay muling magla-live at magbibigay ako sa inyo ng update on what transpired sa Korte Suprema ngayong darating na Friday. But thank you, Gab, for your interest dito sa kasong ito. Makikita natin na hindi lamang yung mga academician, yung nandoon sa yung matatalino, yung mga nagmamarunong, kundi tayong mga ordinaryong Pilipino ay invested at interesado dito sa usaping budget. Thank you, Gab, ha? Taga saan ka, Gab? Saang lugar ka, Gab? Cavite po ako, sir. Taga Cavite si Gab. Salamat. Okay, we'll go. Cavite